eksperto para sa mga nag-iisip, magpa-vasectomy. Ang una, anong purpose? Pangalawa, para kanino? Para sa sarili mo lang ba yan o para sa asawa mo? Kasi hindi mo alam, baka gusto pa ng asawa mo magkaanak. Pinag-aaralan kasi talaga mabuti. Inuupuan na mag-asawa yung kanilang financial status. Kasi yun ang magsusustain sa needs nung lalabas pang bata kung gusto pa nila. Hanggang kailan ba yung kontrata mo sa trabaho? Kailangan i-detalye nilang pag-usapan ng ganun. Yun ang tanong, ano? Hindi, actually, maraming, maganda nga na, thank you, Joe, dahil nag-share ka, yun ang nga, sabi mo nga na hindi maraming lalaki ang makakadating doon sa desisyon na yun, at kung dumating man sila doon, ipagsasabihin. Pero, mga facts lang. Unang-una, ang sabi nila, mas madali talaga ang vasectomy kaysa doon sa human ligation, yung pagbabae ang pagkatali. Pero, ang pwede mo rin isipin, kapag nagsasayang ka na, bukas ka na rin, Pwede sa pagkatali. So, yun lang yung mga bagay na pwede mong tapos outpatient din yung vasectomy. So, in terms of yung madali ba, dangerous ba, meron bang mga pangalan, hindi yun ang concern. Hindi yun ang concern. Ano ang concern? So I guess especially sa isang bansa gaya ng Pilipinas na very much patriarchal pa rin. I guess on a psychological level, ang iisipin lagi ng lalaki, sino ang i-control? Diba? Laging may ganong mindset possibly. I don't know kung tama ako dito sa pag-isip na posible hindi pang lalaki iisip. Pag nababasectomy ako, baka nagmumukhang yung misis ko na yung in-control. Diba? Pero sa totoo lang, ang ganda din yung sinabi ng case study natin na it's me showing also na willing ako to actually para malimit natin, hindi na tayo magkahanap, kung nakikita natin sapat na yung pamilya natin, okay na to. I'll be making the move for that. And you know, kanina may nabanggit din ako sa interview na na-appreciate ko, na I just wanna say na-appreciate ko si Joe for saying nga na kasi ang babae, ang dami nang ginagawa, di ba? Maliban sa nanganganak. Parang yung sinabi niya yung side niya na ako naman ang gagawa ng move, no? And you know, at the same time, parang I wonder if compared to other countries, yung percentages ng ilan na bang nagpapavasectomy dito kumpara sa ibang mga bansa. Sa And how US, mas open, marami pa rin ang babae. ayun, and how open na are we, di ba, as Filipinos, na yung mga lalaki naman na magpavasectomy. That's what I'm kind of curious about also. Ayun. Ikaw, Justin. Kakatakot yan. Pero yan, I'm sure marami na ganyan. Saka I think marami din kasing misconception kasi hindi naman lagi na pag-uusapan ng vasectomy. Actually, So I think marami din sa mga tatay may misconception about vasectomy. Baka may takot na sabihin natin mawawala ba yung sex drive ko kapag may vasectomy ako. Sabi lang ko ng pag-aaral ko, alam niyo. Sabi ko, syempre, kung papasok kayo sa ganito, dapat talagang sasalisik kayo, di ba? Pero maganda nga na medyo napapalawak natin ang ating kaalaman. Mute daw yun. Wala lang ang respecto. Physically pero baka psychologically. But again, ako, just to wrap things up, I think ito ay desisyon hindi lang na magpapavasectomy, kundi pati ng asawa mo. So, dapat lagi kang magsangguni sa buong pamilya para hindi nagkakasisihan sa huli. Kasi kahit na sabi naman daw parang pwedeng i-reverse, mahirap pa din. Kasi gagawin mo na eh. At sa totoo, magastos kung wala kang budget na gano'n. Anyway, maraming legalidad yan. Pero dito muna tayo sa legal bato. Ilalatag po ni Atty. Buko ang mga karapatan ng isang nagsasangla.